Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyo pong lingkod, si Brother Paul Dito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church in Santa Maria, Bulacan. And this is our Wednesday evening ministry, Time in the Word. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na patuloy niyo tayong sinusustentuhan ng buhay, ng lakas, kalusugan, iniingatan mula sa hindi lamang sa COVID-19 kundi ang daming ibang pwedeng karamdaman na dumating sa isang tao, pero narito ang pag-iingat ho ng Panginoon. So, salamat sa Diyos sa mga bagay ho na yan, and salamat din ho sa Panginoon sa ating mga kapatiran, kaibigan na patuloy ho na tumutunghay sa atin hong mga pag-aaral, and we pray and hope na nagiging blessing po sa inyo ang mga pag-aaral po natin dito. Kung sakali ho na meron kayong mga katanungan tungkol sa mga pag-aaral, tungkol sa salita ng Diyos, pwede niyo hong i-message sa akin directly or through sa pamamagitan ho ng ating Facebook page, ang JCBC Facebook page. At sa biyaya ng Panginoon ay susubukan po nating sagutin o talakayin yung mga katanungan po na yan. So pag-pray ho natin ang bagay po na yan. Bago ho tayo dumako sa atin hong part 6 and last part ng ating series ng pag-aaral ng tugon sa pagdurusa or the believer's response to suffering, ay ating hong munang paalala sa mga kapatiran na under GCQ ay allowed ang 10% ng capacity ho ng bahay-sambahan. Ano ho? So I pray and hope na ang mga mananampalataya, mga nagpapakilalang tagasunod ni Kristo ay hindi pa nasanay. Actually, I hope na nahandoon ang excitement, kagustuhan na makapunta sa bahay-sambahan, and we have our safety measures. We would like to request everyone who will be attending church to wear face mask, if possible, wear face shield. At kung wala kayo, ay meron hong available ho dito sa ating bahay-sambahan. Just a challenge. Isang kapatid natin sa Panginoon, hindi siya member ng JCBC, member siya ng isang church sa Cubao, all the way from Sapang Palay, nagbisikleta pa siya para ho maka-attend ho dito sa ating bahay-sambahan. He has been a visitor one time sa ating church, and then last Sunday nakasama natin siya. That's a great challenge, encouragement sa atin. Na talagang kung nahandoon yung desire ay makakagawa ho ng kaparaanan. So let that be a challenge, a reminder. Now I know meron tayong mga kapatiran na may karamdaman, talagang may kahirapan at hindi pa magiging wise na iwan yung kanilang mga anak sa bahay na umattend dito sa church. I know meron tayong mga kapatiran na sa ganung sitwasyon, but if you know that you are able and allowed, and kusa kang nag-a-abstain sa pagdalo, then I think yun ho ay paglabag sa sinabi ng salita ng Panginoon na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon. Una, kailangan mong magsisi. Pangalawa, ay kailangan mong huwag pabayaan at gawin yung kalooban ho ng Panginoon. Next ay pag-pray ho natin ang ating kapatid na Sister Jinjin. Kaninang umaga ay nakausap ko ho yung kanyang partner, si Kuya Alan. Dinala ho ulit sa Malolos Hospital, Sister Jinjin, sa Provincial Hospital. Dahil hirap na naman siyang makahinga. Yung pain reliever na tinitake niya sa bahay ay hindi na masyadong gumagana sa kanya. Kailangan na nung pinoprovide sa ospital. At inuwi rin siya around lunchtime kung doon nagkakamali ng tanda. So, pag-pray ho natin patuloy ang ating kapatid, and nahandun ho yung challenge natin last Sunday evening. We gave a challenge to our brethren here at JCBC na kung maaari ho sa biyaya ng Diyos na atin hong makatuwang o tumuwang tayo sa ating kapatid sa kanyang oral chemo. Ang kanyang oral chemo ay 120 kada tableta at tinatake niya yun 4 times a day. So, that's 480 pesos. So, kung i-round off natin 500 pesos a day, sa loob ng isang buwan, that's 15,000 pesos. So, ang atin hong challenge ay nawa tulungan natin ang atin hong kapatid sa bagay na yon.
Hindi lang ho kasi yung cancer, yung stress, yung iniisip niya, yung kabigatan ng kalooban, kung nakikita niyang paubos na yung gamot tapos walang pangbili. So we would like to be a blessing, a help, at yun ang sabi ng salita ng Diyos, if we have opportunity, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. So this is an opportunity. At salamat sa Panginoon, I praise God sa ilang mga I will even say na na-surprise ako sa pagtugon ng mga kapatiran, hindi lamang sa halaga, yung iba ay kagulat-gulat, nevertheless ay yung puso. And bilang pastor, isa ho yun sa blessing sa akin sa office of being a pastor, is to witness how God is working through the lives of our brethren. Kung paano siya kumikilos, nagbabago, patuloy na kinikilos ang mga mananampalataya. I know, hindi ko nasasabihin kung sino, I know may mga nagbibigay, may mga nagpapabot. Hindi kailangan malakihan, yung iba maliit lang, pero handun yung puso nila na gustong tumulong sa ating kapatid. And I know some of our brethren did go and visit ang ating kapatid na Sister Jinjin, and that is a great encouragement para po sa kanya. So hindi lamang ho financial, but also that encouragement, that emotional and support ay kailangan ho ng ating kapatid. And I praise God bilang pastor na nakikita na ang Diyos ay kumikilos at gumagamit ng mga mananampalataya sa ating iglesia para ipaabot, iparating yung pagmamahal ng Panginoon sa ating kapatid na Sister Jinjin. So I praise God for you, and I thank God for you. And let us keep on praying for Sister Jinjin. I would like to encourage even the young people. Kung nakadilihensya kayo ngayong quarantine, nakakaroon kayo ng paraan para kumita, I would like to encourage you to start exercising doing good. And this is an opportunity. And if you need help, you can communicate with me through text, call, or messenger. At pag-usapan natin kung paano tayo maaaring maging katuwang tulong sa ating kapatid na si Sister Jinjin. Pagpray din ho natin si Brother Dave. Nakausap ko rin ho siya kaninang umaga. At kagaya ho sinare ni Sister Juvie, yung kaliwa, hindi pala kanan. Yung mga nakaraan, nasasabi ko kanan. Kaliwang parte pala ng katawan ni Brother Dave. Ang description ay tila baga na stroke. Hindi siya na stroke, pero tila baga na stroke. Andun yung medyo pamamanhid ng kanyang kaliwang kamay. Nung una ay hindi siya halos makahawak, pero ngayon daw ay nalelesen na. Pero at the same time, yung pain sa leeg ho ng ating kapatid ay medyo tumitindi. So pag-pray natin si Brother Dave, pag-pray ho natin, ang sabi daw ng doktor niya ay susubukang gumawa ng paraan para ma-import yung gamot na kailangan niya. So let us pray, let us ask God, and if we can be a channel of blessing, even again, hindi lang blessing financially, just communicate with him, text him, kamustahin, pag-pray siya, that's a great blessing para ho sa ating kapatid. So yun ho ang ating mga announcements. By the way, sa Friday, meron ulit tayong Time in the Word, and after that, we'll have our JCBC prayer room through Facebook room. So yun ang ating mga paalala, announcements, at salamat ho sa Panginoon sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporte sa mga gawain maging sa ating mga live streaming. Well, tayo ho ay dumako muna sa isang panalangin bago tayo ho pumunta sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, minamahal ka namin. Tunay, dakila ka. Dakila ang iyong kahabagan. Dakila ang iyong kabutihan. Dakila ang iyong biyaya sa amin, lalo na sa aming mga makasalanan na iyong kinahabagan, minahal, pinili, tinubos, binuksan ng puso, binigyan ng pananampalataya, ginawa mong iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan. Salamat po sa mga tiyak na bagay na ito na meron kami dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong probisyon sa aming mga pangangailangan.
sustento sa aming sustento sa aming buhay, sa aming kalakasan. Mga pagpapala mo na patuloy mong pinagkakaloob. Alam namin na hindi kami karapat-dapat. Pero Lord, ang kabutihan mo ay tunay na sumasagana. Maging sa kabila ng aming mga pagkukulang, at alam namin, Panginoon, naroon ang aming mga pagkukulang. Kasalanan, hindi nabantayang salita, kaisipan, gawa, o mga bagay na dapat namin ginawa na hindi namin ginawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Lalo na sa kakuparan namin sa kabanalan. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na patuloy na magpursigi, na gawin ang iyong kalooban, sundin ang iyong mga kautusan, at patuloy na magpakabanal, patuloy na habulin ang kabanalan sa aming mga buhay. Patayin ang kasalanang nakatahan pa sa amin. Alam namin, Panginoon, sa aming sarili hindi namin kaya. Kailangan namin, desperado namin kailangan ang biyaya mo. Kaya, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Buksan mo ang aming mga mata upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. And again, we also pray for our brethren, particularly ang aming mga kapatid na nandoon ng mga malabis na pangangailangan, karamdaman, sakit ng katawan, hapdi, kirot, Panginoon. Lord, ang aming kapatid na si Sir Jinjin, mangilang gabi na na walang halos tulog, tinding kirot, matinding sakit, matinding kabigatan, alalahanin, stress. O Panginoon, mahabag ka po. Abutin mo po siya ng iyong kamay, kalingain mo po siya. Hindi lamang ang kanyang katawan, kundi maging ang kanyang puso at isipan, Panginoon. Pakaingatan mo po ang kapatid namin ito. Nawa, gamitin mo kaming patuloy na maging daluyan ng iyong biyaya at pagmamahal po sa kanya. Salamat po sa mga kapatiran na tumugon sa bagay na ito. Ikaw po nawa ang mag-ingat at patuloy na magpala. Gandin po sa aming kapatid si Brother Dave, Lord, sustentuhan mo po ang kanyang pananampalataya. Patuloy mo po siyang ilapit sa iyo, palalimin pa ang kanyang pagmamahal sa iyo. At ang kanyang buong pamilya, patuloy pong ingatan. Sa mga panahon, nandun talaga ang hirap, ang kirot, Panginoon. Ay, bigyan mo siya ng kalinga, Panginoon. Hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa kanyang pananampalataya. Lord, again, we praise you and we thank you. Maging sa mga tugon mo sa aming mga panalangin, sa mga biyaya mo, sa mga kabutihan mo at pag-iingat mo. At lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, at lahat ng mga panalangin na ito ay sa iyo namin tinataas sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay dadako sa atin hong pag-aaral, at kung inyo ho natatandaan, ito na ho yung pang-anim na parte ng ating pag-aaral ng ang tugon ng mananampalataya sa pagdurusa. At I hope ay naalala ho natin yung mga nakaraang mga punto natin. We will do a quick review tonight. Nevertheless, let us be reminded na ang tao ay dinadalaw, binibisita ng mga pagdurusa, binibisita ng mga kahirapan, and believers, God's children, are of no exemption. Nung tayo ay naligtas, ay wala tayong pinirmahang papel na nakalagay doon, no more trials, no more suffering. Hindi yun pinangako ng Diyos. Actually, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, mas maaasahan pa natin na darating pa ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, ay epekto ng kasalanan, at ganun din ay yung ang mundong ito, ang kalaban na si Satanas, at ang nakatahang kasalanan sa ating katawan ay laban sa atin. So, naaasahan natin na it will not be an easy road. It will be an uphill battle. At kagaya ng ating mga pag-aaral, ng mga nakaraan sa atin hong gawain sa Sunday evening service, ang isa sa mga maliwanag at madalas na description, imahe ng buhay Kristiyano ay buhay ng pakikipagdigma, pakikipaglaban. So it is not, a Christian life is not a picture of an easy life. Nevertheless, alam natin na handyan ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Pinag-aralan natin Psalm 23, I will fear no evil, for thou art with me. So take note, there will be evil. At yung evil doon na hindi moral evil, there will be evil happenings, bad happenings. May mga mangyayaring masama, may mga taong masama. May kaaway talaga ang mananampalataya. Nevertheless, God's presence is
there. At ang ating pinag-aaralan ho ay bilang mga Kristiyano, paano tayo dapat tumugon? Paano tayo dapat mag-respond kapag dumarating ang pagdurusa, ang kahirapan, ang mga patong-patong na pagsubok sa ating buhay? We began with the book of Job, Job chapter 1. Nakita natin na si Job ay kanyang kinilala at nagpasakop siya sa pagiging soberano ng Diyos. With that statement, the Lord gave and the Lord taketh away. And that statement ay punong-puno, bundat na bundat ng katotohanan patungkol sa pagiging soberano ng Diyos. Na ang pagdating ng mga pagpapalang ito sa buhay ni Job, it is God. God is sovereign in them. At ang pag-alis nitong mga bagay nito, God is sovereign in them. And I'm always pointing out, yes, there are the Sabaeans, there are Chaldeans, there is Mother Nature, there is Satan himself, but God is sovereign over all those things. The Lord gave, the Lord taketh away. At isa sa mga dapat gawin ng Kristiyano kapag dumaraan sa pagdurusa ay alalahanin, kilalanin at magpasakop sa pagiging soberano ng ating Panginoon. Number next ay atin hong ingatan ang ating sarili mula sa kasalanan. Ayan. Kadalasan kapag sabi nga ho nila ay madaling magalit ang masakit ang ipin. Pag merong masakit, madaling magalit. Kapag meron tayong dinadalang kabigatan, kahirapan, problema, minsan, actually hindi minsan, madalas, madaling mapagod ang ating pasensya. At yung iba sa tindi ng problema ay nagre-result sila sa paggawa ng kasalanan. Para makalimutan or lisensya na ito para gumawa ng masama. Well, that should not be. Ang sabi ng salita ng Diyos, let us not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, sa ating pagdurusa, problema, hindi ho dapat tayo gumawa ng kasalanan, kundi dapat gawin pa natin yung mabuti. Anong sabi ulit sa Job chapter 1, last verse? In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. So, handun, iningatan pa rin ng Panginoon. Iningatan pa rin ni Job yung kanyang integridad sa gitna ng matinding pagdurusa. At tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan gawin ho yun. Gusto ko lang i-insert ng kaunti, hindi masamang magtanong. Lalo na pag bakit nangyayari ito? Ang masama ay questionin. Nakuha niyo sana yung pagkakaiba. Yung, Lord, bakit ba ito nangyari sa akin? Hindi masama ho yun. Pero, Lord, bakit mo ba ito hinahayaang mangyari sa akin? Mabait naman. Iba na yung question mo na you are charging God foolishly. Na parang pinaparatangan mo ang Diyos na mali siya. Dahil na hayaan na dumaan ang ganong pagdurusa, kabigatan sa iyong buhay. So, let us keep ourselves from sin. Pangatlo, at napakahirap nitong bagay na to, rejoice and grow. Actually, pwede natin paghiwalayin yung dalawang punto na yun, pero pinagsama natin dahil mahiliwanag na maliwanag yan sa James chapter 1, verses 3, verse 2, and sumusunod, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. That word wanting nothing, hindi yung walang gusto, kundi walang kulang. And it speaks of maturity, our maturity in Christ. At makikita ko natin doon that diverse temptations o iba't ibang mga, hindi yung temptation na tukso sa kasalanan, kundi yun, ang gamit doon ni James ay mga diverse trials, iba't ibang mga kahirapan. At ang sabi niya, itong mga kahirapan to is a trying of our faith. Any of those diverse trials is a trying of our faith. So, isa sa mga punto ho natin ay lahat ng dusa, lahat ng hirap, lahat ng sakit na ating pinagdadaanan sa buhay natin bilang mananampalataya ay hindi primarily testing ng ating pinansyal na kakayahan, hindi to testing ng ating edukasyon o hindi to testing ng tibay ng ating loob, but it is a testing of our faith, our trust in God.
So, makita ho natin na tayo at ang sabi ni James is rejoice. Count it all joy. Why? Because these trials, these testings, these hardships, suffering can be used by God to push you to growth. Ginagamit ito ng Diyos para tayo ay patuloy na lumago sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Again, I've become very fond dun sa image ng nagba-bodybuilding. Yung nagba-bodybuilding, talagang almost everyday nag-gym siya at pagkatapos masakit ang katawan, pero ginagawa niya pa rin, because ang goal niya, meron siyang katawan, meron siyang goal na anong klaseng katawan ang gusto niya at gusto niyang marating yun. That's why he rejoice. Actually, pag masakit pa yung muscle niya, natutuwa siya. Bakit? No pain, no gain. Because there's pain, there will be gain. And almost the same thing is true. Yes, we go through pain bilang mga Kristiyano, but there can be gain sa pamamagitan ng patuloy nating paglago. Hayaan natin na itulak tayo nito sa paglago. Hindi palayo sa Panginoon, hindi pakarnal, hindi palapit sa sanglibutan, kung hindi palapit sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Lastly, by the way, yung isa sa mga reminder natin doon ay hindi ibig sabihin na nandun yung rejoice ay hindi umiiyak. Again, merong mga naging hyper na mga grupo ng mga Kristiyano nagsasabing because we are believers, laging nakangiti, laging nakatawa, laging masaya. At yung iba, kahit may nakaburol na, nagtatawanan pa. That is not the case. Nakakaramdam din ng kapighatian ng mga mananampalataya, nakakaramdam din ng lungkot, tumatangis. Pero ang sabi nga ni Pablo, huwag tayong malungkot kagaya ng iba na walang pag-asa. Ibig sabihin, nalulungkot tayo, pero merong pag-asa. And that's the big difference. That's the big difference between the sorrow of the unsaved and the sorrow of the saved person. Next, pang-apat, be a comfort to others. Be a comfort to others. When we go through trials, when we go through difficulties, when we go to suffering, ay isa yan sa mga paraan kung paano tayo ini-equip ng Diyos na maging comfort sa iba. At ang ipang-comfort natin sa iba ay hindi yung ating sarili, hindi yun ding ginamit ng Diyos, yung pagko-comfort ng Diyos sa atin nung tayo ay dumaraan sa pagdurusa. And the great example there is walang iba kundi si Apostol Pablo na ang sabi niya, 2 Corinthians 1 verse 3, Blessed be God and even the Father of the Lord, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So, isa sa pwede nating tingnan is kung dumaraan tayo sa mga pagdurusa, mga sufferings, God is equipping us and will use us to be a comfort and wants to use us also to be a comfort to others. Nawa ay magkaroon tayo ng sense of excitement, sense of magkaroon din tayo ng rejoicing that God is at work in our lives para magamit niya tayo sa ibang mga mananampalataya. Naalala ko, may binisita, hindi ko na maalala kung sino yung binisita ko nun, pero meron akong binisitang kapatiran na nasa matindi at napakahirap na kalagayan. If I remember correctly, si Brother Edgar Kiambao. Sinabi ko, Brother Edgar, hindi ko kayang sabihin na nauunawaan ko yung kalagayan mo. Kasi hindi talaga. At maaari sigurong makaunawa sa kalagayan niya yung isang tao ring may cancer. Just like our brother, si Brother Dave. May pagkakataon siyang mag-minister sa mga kapwa niya may dystonia because in a sense, nauunawaan niya at alam niya kung paano ang Diyos ay kino-comfort siya sa gitna ng pagdurusa o kahirapan na dulot ng karamdaman na yun. So, we can be a tool used by God, equipped by God to minister comfort to others. And then, nung nakaraan hong Time in the Word last Friday,
Ang ating punto ay, ang dapat ang response ng Kristiyano sa suffering, look forward to our future hope of glory. Look forward to our future hope of glory. Naalala ko sa church ay an example natin minsan, bakit ba yung mga tao ay pasok ng pasok sa trabaho sa kabila ng delikado, sa kabila ng mainit, sa kabila ng nakakapagod? Ba't sila pasok ng pasok ng trabaho? Kasi sila nakatingin. Nakatingin sila sa akinse at sa katapusan. Nakatingin sila sa sweldo. Meron sila tinitignan ng sweldo. At dahil sa tinitignan nilang sweldo yun, binabata nila. Nagtitiis sila ng hirap, ng sakit, ng init, ng traffic. Maging banta ng COVID-19. Kasi nakatingin sila doon. And on the same way, I'd like to borrow that na tumingin tayo sa mga pinangako ng Diyos. Tumingin tayo sa naghihintay sa atin. Tumingin tayo sa biyaya ng Diyos sa kalubusan ng ating kaligtasan. Yes, we are completely saved. We are 100% saved. But the experience of the fullness of our salvation in the presence of God, in glory, we must be excited. At nawa, bilang mga mananampalataya, kagaya ho nung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. So, yung mga afflictions, kahirapan ni Apostol Pablo, they are not light. Hindi to magaang by any human standard. Andun yung banta sa buhay ni Pablo, mga ilang beses siyang nakulong, ilang beses siyang pinagplanuhang patayin, ginagupit, binato, at ang dami-dami niyang karanasan na napalutang-lutang sa dagat. Those are not light by any human standard. Pero itong mga karanasan nito ni Pablo, pag kinumpara niya sa naghihintay na kaluwalhatian sa piling ng Diyos at pinangako ng Diyos, magaang lang yan. May mga trabaho na mabigat, pero may gumagawa nito, lalo na kung may naghihintay na mataas na sweldo. You remember yung misang pinalimbawa ko sa church, pinagwalis ng tanghaling tapat sa loob ng 10 araw. Kasi yung isa, sinabihan ang sweldo mo 1,000 sa 10 araw, parang 100 a day. So anong gagawin itong lalaki? Tuwing nagwawala siya, doon ba naman to? Ang hirap-hirap, ang init-init, ang hirap-hirap, ang init-init. Pero yung isa, pinangakuan siya, 10 araw, tanghaling tapat, 10 milyon. Ha, magaang to, pambira. Nakangiti pa siya mga ginagawa yung trabaho yun. Bakit? Yung laki na naghihintay sa kanya, naging parang napakaliit yung tindi ng init ng araw. Why? Because of that great hope. Mga kapatid, more than 10 million. More than the world can offer na naghihintay sa mga mananampalataya. Sabi nga ho ni Pablo, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ano nyo, ang isa sa problema natin bilang mga Kristiyano? Most of the times, nakatingin lang tayo sa things that are seen. Nakafocus tayo sa nakikita, nakafocus tayo sa temporal. Kung may banta sa temporal na ito, dahil doon tayo nakafocus, ayaw na. Let us look to that future hope of glory, that eternal things ay pinangako sa atin ng Panginoon. At that will greatly help us in facing suffering, much more in facing persecution alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo sabi ng ating Panginoong Jesus, Matthew 5, if I remember correctly, verse 12 or 13, blessed are ye when men shall persecute you and say all manner of evil things against you for my name's sake. Why? Because great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. So, tumingin tayo dun sa mga hinaharap na pag-asa na meron tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo.
Well, ngayon pong gabi will be number 6, and this is part 6 ng ating hong pag-aaral patungkol sa ating pagtugon sa suffering. And this will be self-examination. Self-examination. Let me invite you to the book of Psalms. Napakarami nating talata na pwedeng puntahan sa Biblia patungkol sa bagay na ito. Pero I would like to invite you to a very short verse sa book of Psalm 119. Psalm 119 and verse number 59. Psalm 119 verse 59. Nakita niyo na ho ba? Ang sabi ho ng Psalm 119 verse number 59, I thought on my ways. Pinag-isipan ko, pinaglaanan ko ng kaisipan, tinitigan ko, inobserbahan ko, inexamine ako ang aking landas, ang aking lakad, ang aking pamumuhay. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. At nawa, pagpalain po ng Diyos sa ating buhay ang pag-aaral ho na ito. Kung inyong naaalala, I think it's almost a month ago na nagkalagnat ho ang aming anak na si Timmy. At nung siguro pangatlong araw na ng kanyang lagnat, dinala namin siya sa clinic at ginawa ang lahat ng testing sa dugo, testing sa urine, dengue test, in-examine yung dugo niya, in-examine yung urine niya para malaman kung ano ba talaga yung naging karamdaman. At salamat sa Diyos, negatibo din sa malalalang mga karamdaman. Nevertheless, ang punto ho doon ay in-examine to find out what is the cause of that fever. Siya'y nagdurusa sa lagnat at in-examine because ang lagnat ay indication ng mayroong problema ang katawan at nilalabanan ng katawan yung problema. At in-examine na kung ano talaga yung pinanggagalingan ng problema. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating Panginoon, bilang ating Diyos, bilang ating Ama, na nagmamahal sa atin, ay pinapalo niya ang mga anak niya, ang mga tinatanggap niyang anak. Buksan na natin sa Hebrews chapter 12, verse 5. Let us be reminded of this very, very important truth. Hebrews chapter 12, verse 5. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, And ye have forgotten the exhortation which speak unto you, and as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. So here is the writer of Hebrews reminding the believers of the truth that God chastens. Ang Diyos ay namamalo, ang Diyos ay nagre-rebuke, ang Diyos ay sumusuway. At ang sabi niya sa verse 6, For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ang tindi ng words na ginamit, chasteneth, scourgeth, hinahampas yung kanyang anak na minamahal, yung kanyang tinatanggap, tinuturing na anak. And by the way, meron hong mga children specialist, mga espesyalista sa pagpapalaki ng mga anak, children behavioral specialists na they even so-called Christian children behavior specialist ay nagpo-promote ng no spanking, walang pamamalo. Well, nevertheless, malinaw ang salita ng Diyos. Hindi lang palo ang kailangan ng bata, pero narito ang example mismo ng ating Ama na siya, na yung minamahal niyang anak ay pinapalo niya. Tuloy natin ang basa. Verse 7, If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Listen to the Bible. It is unthinkable. It is unthinkable. According to the writers of Hebrews, it is unthinkable sa isang magulang. Sinong magulang hindi na mamalo sa anak? And that is a rhetorical question, and the answer is, well, supposed to be natural, lahat ng magulang. Dinidisiplina ang mga anak at kasama rito ang pamamalo. Pero kung ikaw ay pinapalo ng Diyos, dinidil ka niya bilang anak dahil mahal ka niya.
Dahil sabi ng salita ng Diyos, verse 8, "But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons." Wow! Actually, wag kang magalak kung walang palo. Alam mong ikaw ay may ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Alam mong ikaw ay namumuhay sa paraan na ayaw ng Panginoon at walang dumarating na palo sa iyong buhay. Matakot ka. Matakot ka. Higit sa malamang ito'y indikasyon, nagpapakita. Sabi ng writer of Hebrews, "You're not a son but a bastard." Ay hindi ka talaga anak ng Diyos kasi yung anak ng Diyos pinapalo niya kapag kailangan disiplinahin. Ano ang sabi sa verse number 9? "Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?" Yung mga ama natin sa lupa, dinidisiplina tayo. Pero nagpapasakop tayo, much more dapat ibigay natin sa Panginoon. Verse 10, "For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness." Yun daw pamamalo ng Panginoon para sa ating kapakinabangan. At ang goal noon is holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Alala ko ho, nung kami ho ay mga bata, walang time na pinalo kami, na tumawa kami. Lahat ng pamamalo ay masakit at hindi masarap. And that is the point. Kung tayo ay dumaraan sa pagdurusa, yun ay masakit at hindi masarap. And it may be that yung pagdurusa na yun na pinagdadaanan ng mananampalataya ay kamay na mapagmahal ng Diyos na dinidisiplina ang Kristiyano. Dinidisiplina ang minamahal niya. Kaya ho, pag dumaraan sa pagdurusa, sa pagsubok, ang mananampalataya, madalas ang nisip, iniwanan na ako ng Panginoon. Makamamay, yun talaga yung kamay ng Diyos na nakadampi para talaga sa iyo. At ikaw ay dinidisiplina niya bilang kanyang minamahal na anak. Oh, what a comfort, what a beauty, what a great truth na kailangan ho natin itong pagbulay-bulayan at tignan na katotohanan. Ang ganun kabuti, ganun katindi ang pagmamahal sa atin ng ating Ama sa langit. So, nandoon ang katotohanan na tayo ay pinapalo ng Panginoon. So, ang tanong ay ito, paano natin malalaman? Ito ba ay palo ng Diyos? Ito ba ay consequence ng aking kasalanan? Ito ba ay pagsubok na magpapalago sa akin sa pananampalataya? Well, again, isa sa mga dapat nating gawin ay self-examination. Self-examination. Pagsuriin natin yung ating mga sarili. Pero gusto ko lang kong magbigay ng isa o dalawang paalala ho sa bagay na ito. Una, ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating puso ay madaya. Ang ating puso ay madaya. And then pangalawa, ang sabi ng salita ho ng Panginoon sa Matthew chapter 7, mas madali nating makita yung puwing sa iba kaysa yung malaking kahoy sa ating sariling mata. So, pakaingatan ho natin. Andun nakatahan pa rin sa atin ang ating kasalanan. And sometimes, when we do self-examination, nandun agad yung ating sariling pagtatanggol sa ating mga sarili. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na ma-overcome sa biyaya ng Diyos, sa liwanag ng salita ng Diyos. Hayaan natin ito ang magbigay mag-expose ng kasalanan natin, ng mga pagkukulang natin. Baka kung kaya tayo dumaraan sa pagsubok, sa kahirapan, ay yun ang mapagmahal na palo sa atin ng ating Ama sa langit. Well, una ho, gusto ko makita ho natin na self-examination is a biblical practice. Self-examination is a biblical practice. Please take note of the word self, not
other examination. Doon tayo mahusay. Ang galing natin. Sabi nga, madali nating makita yung puwing sa iba, pero yung malaking kaho, yung troso sa sariling mata, bulag tayo doon. So, self-examination should really, really help us. Pero, it is a biblical practice. Puntahan lang natin sandali para for the sake of time sa Haggai chapter 1 verse 5. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways." Consider mo yung lakad mo. Bigyan mo nga ng pansin. If you remember, sa Hebrews chapter 10, consider one another, that is set attention. Give attention to one another. Give attention to others. Consider your ways. Give attention to your ways. Paano ka ba lumalakad? Step back. Reviewin mo yung nakaraang buong linggo. Kamusta ba? Yung pamumuhay mo. Itong nagsimula ang 2020. Kamusta? Ang pamumuhay. Consider your ways, saith the Lord. Sa Lamentation chapter 3 verse 40, ang sabi, "Let us search and try our ways and turn again to the Lord." Ayun naman ang taong nagsasabi, "Let us search and try our ways." Saliksikin natin yung ating pamumuhay, saliksikin natin yung ating mga sarili at subukin natin. Subukin natin. Baka mamaya tayo ay naliligaw na, baka mamaya tayo ay meron ng hindi ginagawang tama, o baka mamaya meron tayong napapabayaan na dapat ginagawa natin. Na ito ang nagiging rason ng ating pagdurusa. Sa New Testament, ang sabi ho ni Apostol Pablo at tayo ho ay binigyan ng instruksyon, lalo na may kinalaman sa Lord's table or sa Lord's Supper. Ano sabi niya ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 27, "Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup pertaining to the Lord's Supper of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of our Lord, of the Lord." So hindi kung sino lang gusto na magpartake. Ang sabi sa verse 28, "But let a man" what? "Examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup." Self-examination. Kailangan nating i-examina yung ating sarili. Ang Panginoon, Hesukristo mismo, giving a message to the churches in the one of the seven churches in Asia, sa Revelation chapter 2 verse 5, ang sabi niya pagkatapos niyang sabihin na "I have somewhat against thee, thou hast left thy first love," sa church at Ephesus, sa verse 5 ang sabi niya, Revelation 2 verse 5, "Remember therefore from whence thou art fallen." Alalahanin mo kung saan ka nahulog. And what is that? That's a call for examination, recalling, examining. Sisiya sa atin, saan ka ba nahulog? Saan ka ba nagkamali? Saan ba nagsimula ang pagkawala ng pagkamahal mo sa higpit mo sa doktrina, pero saan nagsimulang tumabang ang pagmamahal mo sa Panginoon? And that is very, very dangerous. That's a clear and present danger, maging sa mga manggagawa, mga pastor, na maaaring mahalin ang teolohiya at magkaroon ng kagalakan sa theology, but not the God of the truth. So muli, ay kailangan nating examina yung ating sarili. Sa Book of Psalms, ay nahandoon ang mga paulit-ulit na paghingi ng tulong sa Diyos para i-examina sila. Sa Psalm 26 verse 2, "Examine me, O Lord, and prove me, try my reins and my heart." Alam niyo, isa ito sa magandang gawin talaga. Imbitahan ang Diyos na siyasatin tayo. Yes, madaya ang ating puso. Yes, mahusay tayong makita yung kaliit-liit na dumi sa iba. O sinong mas makakakita ng ating mga sariling dumi? Sino ang perpektong nakakaalam ng ating talagang kalagayan? Walang iba kundi ang Panginoon. And it is of wisdom to ask God to search us. Sa Psalm 139 verse 23, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." So that's the word search. Examine, siyasatin, saliksikin, tingnan, imbestigahan. So kailangan ng examination. At sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, Apostle Paul himself ay talagang
sinabihan ng mga mananampalataya sa church at Corinth to examine themselves whether they be in the faith. Kristiyano ba talaga? Mananampalataya ba talaga? So, again, ang punto natin sa lahat ng talatang ito, from the Old Testament to the New Testament, self-examination is a very, very biblical practice. Malinaw, maganda, iniuutos ng Diyos, at ito ay isang malusog na disiplina na dapat ginagawa ng mga mananampalataya. And higit sa malamang ay kapag dumaraan tayo sa mga pagdurusa, ito ay I believe it's si Chuck Swindoll ba ang nagsabi na hindi ko alam kung original sa kanya, pero may nabasa ako ng sabi, suffering is God's megaphone to call our attention. Yung mga pagdurusa ay megaphone, yung malakas na boses daw ng Diyos para tawagin tayo. Magandang ma-examine natin yung ating sarili. Baka nakakalimot tayo, baka may napapabayaan tayo, baka yung puso natin ay nakikiling na sa iba. Meron tayong kapatid sa Panginoon na nung minsang fellowship namin, ang sabi niya, Brother Paul, nandun yung takot ko, baka mamaya mas mahal ko na yung mister ko kaysa sa Diyos. Baka mamaya mas mahal ko na yung anak ko kaysa sa Diyos. Meron tayo, baka mamaya mas mahal na yung ministry, mas mahal na yung business, mas mahal na yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. So let us examine ourselves. So again, ang punto, it is a very biblical practice. Ito'y magandang gawin, ito'y tamang gawin, ito'y malusog na gawin ng isang mananampalataya. At the best itong gawin sa tulong ng Panginoon. At hindi ito magically sasabihin ng Diyos kung ano yung problema mo. Maaaring tulungan ka ng Panginoon na ma-recall yung mga pagkukulang. Pero the best way is to go through God's Word and use yung light, yung ilaw ng salita ng Diyos para i-expose yung mga dumi natin sa buhay. Next is just some areas to examine. Ilang mga lugar, ilang mga bahagi ng ating buhay. Ang sabi ng Psalm 119, I thought on my way. So what should we examine? My ways. And again, that word ways, meaning road, course of life, action, lifestyle, attitude. Examine natin yung ating pamumuhay. Examine natin yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Examine natin yung pakikitungo natin sa ating kapatiran. Examine natin yung ating pagtupad sa mga kaloob. Examine natin yung ating pamumuhay sa loob ng tahanan, sa trabaho, sa eskwelahan, sa church o sa loob ng lipunan na ginagalawan natin. I-examine natin yung ating mga sarili. And if I may suggest a few areas na maganda at dapat healthy na gawin natin ng pag-self-examine ay una, let's examine our relationship with God. Kamusta ang relasyon sa Panginoon? O mga kapatid, wag nating isipin na porket nasa ministry o may ministry ka sa church. Dati laging sinasabi ng mga pastor ay hindi porket laging kang nasa church every Sunday. Well, pandemic, wala ka sa church sa loob ng 6 na buwan. Or maaaring nakatutok ka lagi sa live stream. Kapatid, kamusta ang personal mong relasyon sa Diyos? Madaling maging bukang bibig yung God bless. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Lord willing. Na madali tayong magmukhang spiritual. Pero kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? By the way, yun dapat ay bumalik sa akin. Kamusta ang relasyon ko? Aminin ko mga kapatid. Sinabi ko na ito minsan sa church, I believe. May pagkakataon dumating sa punto ng buhay ko na porket maraming libro si Brother Paul patungkol sa theology, akala ko okay na. Spiritual na ako. Dami kong spiritual theology books. Marami kong alam theology. Pero again, just like the church at Ephesus, thou hast left thy first love. So how is your relationship with God? How is your time with God? How is your prayer life? Your time in the Word of God. How is examine our ways, examine our relationship with God. May nagsabi ho
na mas madalas tayong natututo tayong lumuhod sa panalangin sa panahon na mayroong problema. Tama po yan. At nakakaya sa providensya ng Panginoon ay kanyang pinahintulutan ang pagdurusa ay para tayo mas lalong matutong lumapit sa Kanya. Number next, examine our ways with our family. Examine your ways. Young people, listen. Examine your ways regarding your parents or toward your parents. Kamusta ang buhay mo, pakikitungo mo sa iyong magulang? Well, again, madaling maging ipokrito sa bagay na yan. Madaling magwalis na nakangiti. Madaling sumunod. Pero how is your heart? It may be done. Outward obedience may be a cloak with an inward rebellion. At nakikita yan ng Diyos. Examine your ways. Yung pag-aaral natin sa 1 Peter, wives, how is your ways with your husband? Kamusta ang pakikitungo mo sa iyong mister? Ikaw ba rin ba'y nakikipagtunggali kung sino ang magiging ulo ng tahanan? Or husbands, how is your way with your wife? Are you loving your wife? Are we loving our wives according to God's standard? So again, examine our ways. Examine our ways, parents, to our children. Parents, kamakailan lang ho, may ka-fellowship akong mga kapatiran ho natin na naikukwento niya kung paano yung pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Examine your ways to your children. Are you being a good testimony? Are we doing our responsibility in bringing them up in the nurture and admonition of the Lord? Sabi nga sa Ephesians chapter 6. Examine our ways with our children. Examine our ways towards our family. Examine our ways towards our brethren. Loving the brethren. Hamon natin itong mga nakaraan. Ipakita, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa text, kundi talaga ibuhay, gawin ang pagmamahal sa kapatiran. Examine our ways. Examine our ways with our vocation. Saan tayo tinawag ng Panginoon? Again, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa loob lamang ng church. Sa iyong trabaho, sa iyong bukasyon, saan ka man tinawag ng Panginoon. Examine your ways. Examine your ways towards unbelievers. Pinag-aralan sa 1 Peter as heavenly citizens. Towards the government, our ways towards the government, our ways towards our employers, or mga unbelievers na malapit sa atin in the family or in our neighborhood. Examine our ways. Examine your ways, examine our ways with regards to purity. Purity. Mga kapatid, hindi malabo na maraming nakikipaglaro sa pornografiya habang pandemya na ganito. Examine your ways with regards to purity. So, anong sabi ho? Ang utos ng salita ng Panginoon sa atin? Sabi niya, I thought on my ways. Pag-isipan natin yung ating lakad, yung ating landas. And then, ano ang goal? Ano ang goal nito? Well, sa kahuli-hulihan, ang sabi, the goal of self-examination and turn my feet unto thy testimonies. What is that? The Word of God. Pagmasdan ko, examine ako yung aking lakad, yung aking pamumuhay, kamusta na ba? At lahat ng makikita ko na hindi sang-ayon, nakataliwas, nakaliko, kontra sa salita ng Diyos, ang gagawin ko ay to turn my feet unto thy testimonies. Lalo pang iayon, lalo pang ilapat ang ating lakad sang-ayon sa salita ng Diyos. This is our goal. So the goal of self-examination is to be disciplined in our sanctification. Na parang magkaroon ng disiplina, ito'y maging tulong sa ating patuloy na pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. So, examine. So, when we are going through suffering,
Examine. Baka mamaya, ito yung kamay ng Diyos na pumapalo, tumatapik, nagpapaalala. So, isa sa mga magandang gawin ng mananampalataya is to examine, to think on our ways, if there's anything, at kung ipalikitan ng Panginoon. Halimbawa, ngayon, dumaan ka sa pagdurusa, talagang hiningi mo sa Lord, pakita mo, at pinaalala ng Diyos na meron palang kasalanan, meron palang maaaring ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang salita, yung palang bagay na nakasanayan mo, kinalakihan mo, hindi pala niya gusto, hindi pala niya kalooban. Yung palang paraan ng pag-iisip, yung palang pakikitungo sa iyong misis, yung palang pakikitungo sa iyong mister, o yung napapabayaan mong yung mga anak. Examine our ways. So again, ang kauna-unahan po, napaalala natin, when we as believers go through suffering, let us acknowledge and submit to the sovereignty of God. Pangalawa, let us keep ourselves from sin. Pangatlo, rejoice and grow. Rejoice and grow. Pang-apat, be a comfort to others. Minister to others. Panglima, look forward to our future hope of glory. Pang-anim, examine our ways. Self-examination. Pag dumaraan tayo sa mga pagdurusa, I hope and pray ito ho ay maging blessing sa bawat isa sa atin. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong paalala. Panginoon, totoo. Totoo ang sinabi mo. Napakahusay namin at napakabilis namin makita ang napakaliliit na puwing sa iba. Napakakupad namin. Oo, napakahusay naming magtakip at hindi pansinin ang malalaking problema sa aming sarili. Patawad po, O Diyos. Nakita namin mula sa iyong salita na ikaw na aming Ama ay Ama na mapagmahal. At sa iyong pagmamahal sa amin, hindi mo hinahayaan sa kasalanan ng iyong mga anak. Andun ang iyong disiplina. Andun ang iyong kamay na namamalo sa iyong mga minamahal. Lord, tulungan mo kami, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, na paulit-ulit na iyong inutos na eksamina ang aming mga sarili, pagmasdan ng aming mga landas, suriin ang aming pamumuhay. Tulungan mo kaming maging masipag sa bagay na ito. At Lord, turuan mo kami kung ano mang makita namin na mali, ano mang ipakita mo sa amin na kulang, napapabayaan, ay iayon namin ang aming mga lakad sa iyong salita. Ilayo mo kami sa katigasan. Ilayo mo kami sa pagkukunwari. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Salamat po, O Diyos. Salamat po na alam namin na sa gitna ng kahirapan, pagdurusa, ay kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ingatan mo po ang aming mga mahal sa buhay, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Panginoon, mahabag ka po. Ang aming mga kapatiran din na nandoon ang matinding kahirapan o karamdaman. Ama, alam po namin na sa iyo ay walang imposible. At kung kalooban mo, ngayon din ay maaari silang gumaling. At kung hindi man, Panginoon, ganapin mo po ang pinakamahusay sang-ayon sa iyong kalooban. Mahabag ka po. Bigyan mo nawa sila ng comfort sa gitna ng pagdurusa, sakit na kanilang nararamdaman. Ilala mo silang ilapit sa iyo. Paalala mo ang naghihintay na walang hanggang kaluwalhatian kasama mo. At nawa malunod ang sakit, ang hapdi,
Ang hirap huminga. Malunod sa pag-asa na isang araw, wala na ang mga ito. Isang araw, lilipas ang mga ito dahil sa aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, mga kapatid, salamat po sa inyong pagtunghay sa ating Time in the Word. Sa Friday po, meron po tayong ulit 6 p.m. And after that is our prayer room. God bless po. I love you all. And nawa, ay patuloy natin gawin yung kalooban ng Panginoon and yung atin hong panawagan sa ating mga kapatiran. Salamat sa mga tumugon na. Ang goal natin para kay Sister Jinjin ay 15,000 that will answer for the 1 month supply ng kanyang oral chemo. Ano po. So, pag-pray ho natin yon, nawa ay maging bahagi tayo at gamitin tayo ng Panginoon para sa bagay na ito. God bless po. I love you all. I miss you all. And may God use us all for His glory.